ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Ito ang isa sa mga naging patama ni Pangulong Marcos Jr. sa mga tiwaling opisyal na di umano'y sangkot sa iba't ibang anomalya patungkol sa mga flood control projects sa bansa sa kanyang nagdaang SONA. Anya, dapat maimbestigahan at mapanagot ang mga nasa likod ng kapalpakan sa mga proyekto. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kaugnay sa naging pasaring na ito ng Pangulo, ang pag-akusa naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga kongresista at mga ahensya ng pamahalaan na di umano'y kumikita sa mga proyektong ito kabilang na ang DPWH. Ayaw nila magsalita dahil alam naman nila nakasabwat sila. Isa rin yan sa mga... Kaya nga dapat delikadese lang dapat Mayor, dapat pati yung mahiya kayo dapat sa kanila rin dapat yun Ewan ko baka pumalakpak din sila no? Pati yung DPWH at ibang ahensya din na may mga kalokohan. Walang katapusan yung kanilang kasakiman. Kamakailan nga lang isang flood control project sa Camp 3, Riverside, Tuba, Benguet ang kwinestyon ng ilang concerned citizen. Bagamat tumangging humarap sa kamera, anila, bukod sa napakalaki ng budget ng proyekto, wala di umano itong pakinabang. Pupunta sa dito sa banda. Ayon sa DPWH Benguet 1st District Engineering Office, ang pagtatayo ng flood control project sa lugar sinimulan pa taong 2020 matapos gumuho ang isang mini resort dahil sa di umano'y bagyong umpong. May swimming pool, footbridge, and that footbridge going to Aran Cave. So may request under LGU ata na i-restore yung area na yun. Kasi lalo na that portion is a tourist spot. Open pa yung Aran Cave nun. So, ayun. Tapos, may residential portion doon. And suddenly, during that strong typhoon, nag-collapse. Nasa 20 to 25 million pesos daw ang kanilang proposal para sa pagkumpleto ng proyekto. Pero halos 60 million pesos ang ipinondo dito ng DPWH Central Office. Dahilan para pahabain ang naturang flood control project. Ang problema, ayon sa ilang residente, wala umanong pakinabang ang idinugtong sa unang proyekto dahil wala namang kahit anong istruktura. Sagot ng DPWH. Na portion. Tapos, kung aakyat kayo dito, may mga konti-konting bahay din dito na nagmamay-ari daw dito sa farm. Though nakita rin namin sila during implementation stage. Okay. Yeah. Andun pa daw sila, sir? Yes, ma'am. Kasi, no. May matanda doon So, isang bahay lang na sir? interview. Hindi ko nakita, pero sabi niya dito yung bahay nila na portion. So, Meaning, sir, itong buong haba na to, isang bahay lang ang prinoprotect niya? hindi ko lang sure, ma'am. Hindi ko lang sure kung ilang bahay yung andito kasi matalahib na rin dito Doon may mga claims kasi na may mga bahay daw dito sa taas. Kasi may footbridge dito, may papunta din sa mga bahay dito. Okay. Pero sa data natin, sir, nung nagpa-plan, ilan ang poprotektahang mga houses overall sa lahat ng ito? Kasi as per estimate lang, ma'am, nakabase lang din kami sa Google Earth siguro. Mga mostly around mga 20. Ma'am, yung sinasabi nyo na walang bahay, later on mababahayan yun kasi yun, ang alam ko yun, tax declaration. Kahit na kaya kami nung pumupunta kami doon, hindi kami basta-basta kung anong ginagawa namin doon kasi alam namin na may gumagamit sa mga lupain doon. Samantala may paliwanag din ang DPWH sa di umano'y substandard na pagkakagawa ng proyekto. Ang rubble concrete, combination yan ng buhos saka bato, walang reinforce yan. Walang reinforced concrete yan. Walang bakal na ilalagay. Kasi yan, nakabase lang sa yung bigat ng structure. So yun talaga ang proper na gamitin talaga? Yung nakita nila na bato-bato na yun sa gilid,
Yung iba doon tatanggalin, parang ilinagay lang kasi yun, dugtungan yun. Dudugtungan pa yun. Ang problema, nasira na ang ilang parte ng flood control project nang manalasa ang mga nagdaang bagyo. Ang structure naman kasi may limitasyon din yan eh. May tinatawag tayong design load na yun lang ang pwede nang kargahin. Kung yun nag-exceed, talagang bibigay yun. Itong project na to is under defects liability period pa for 1 year. So, yung contractor is obliged to repair or reconstruct the damaged portion at his own risk, at his own expense. Hindi na, wala nang additional cost ng galing sa government. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag ang Universal De Leon Construction and Aggregates na siyang kontraktor ng naturang flood control project, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Randy Guzman, RNG News.